Ortigosa. Dito naman po dyan mismo sa Amerika. Ating alamin po yung mga kaganapan po doon. Lalo na po, ano po ba yung mga reaksyon ng ating pong mga kababayan ng mga Filipino community at rin po ng mga Amerikano regarding po dito dahil pinaka makapangyarihang tao sa buong mundo na ito nga po si US President Donald Trump ay tinamaan po ng COVID-19 . Di ba kung ating po nga alamin tila minamalit lamang niya ito nga COVID-19 na ito lamang isang ang simpleng sakit pero ngayon napakalaki ang nangyari po epekto sa kanilang ekonomiya diyan mismo sa Amerika. Pero bago yan ating munang pabatiin itong si Professor Sir Gabriel Ortigosa diyan mismo sa Amerika. Magandang gabi po sa inyo dito po sa Pilipinas, Sir Gabriel. Magandang gabi dyan sa inyo. Magandang umaga dito. Alas 5:44 ng umaga. Good morning po at maraming salamat po sa pagtanggap po ninyo ng aming pong tawag po, Sir Gabriela. Unang-una po, Sir Gabriela, ano po yung mga nakukuha po natin mga reaksyon ng ating pong mga kababayan po dyan ng mga American citizen na rin in particular regarding nga po dito, pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo na tungang si US President Donald Trump ay tinamaan ng COVID-19, Sir Gabriel. So, ang reaksyon ng mga tao dito ay gulat na gulat dahil napaka-stricto ang White House in terms of safety protocols. Pero, syempre, kahit napaka-stricto ka, kung ang presidente mismo ay ini-ignore ang recommendation ng CDC na gumamit ng mask at saka bawalan yung mga close contact gathering sa mga grupo, then no problem kung magkakaroon ka ng infection. Kaya nagugulat din kami na nagkaroon ng infection si Trump, pero expected din kasi in-expose yung sarili niya sa coronavirus. Yes. Sir Gabriel, ngayon po ba meron pong mga pagbabago dito sa kanyang pananaw regarding dito sa COVID-19 na ngayon nga po tinamaan na siya mismo ang pinakamakapangyarihang tao po sa buong mundo na napakaibig nga po yung security. Ito, tinamaan na. Ito nga po nga si President Trump. Meron. At the onset, ang sabi niya, hindi totoo itong coronavirus. Sabi niya, it is a hoax. Ngayon, nag-tweet siya, sabi niya, positive siya. Tested positive with COVID-19. So, nagbagong pananaw niya from a hoax to a reality. Parang reality TV show na ngayon. Nakakagulat. Paano kaya po ito nangyari? Sa tingin po ninyo, marami po bang, kasi katatapos lamang yung unang presidential debate nila with sa Democrat presidential hopefuls na itong si dating Vice President Joe Biden, ay maaari po ba ito na nakuha or somewhere dyan mismo sa kailang pinuntahan, Sir Gabriel? So, hindi natin alam kung saan niya nakuha dahil marami siyang pinupuntahan. Pero yung mga tao sa paligid niya, tested positive. Yung latest ay yung babae na aide niya na nagkaroon ng symptoms last Wednesday and was tested positive last Wednesday. In fact, sinekreto nila ito, hindi nila sinabi. Pero magkaroon ng leak sa White House Thursday kahapon na positive yung aide niya na babae, na close aide ni President Trump. So doon nagkaroon ng leak and then kahapon mismo nag-tweet si President Trump na siya at saka yung asawa niya, First Lady, ay tested positive with coronavirus. So most probably sa kanyang inner circle nangyayari yung mga infection na ito. Sir Gabriel, kapag ganito po yung mga senaryo kasi dito sa Pilipinas, nagkakaroon po ng mga lockdown or kaya po yung disinfection doon mismo sa mga opisina or doon mismo sa building. Dyan mismo sa White House, may mangyayari po bang lockdown or mga para mas maprotektahan or mag-disinfect dyan, Sir Gabriel? Dito sa Amerika, ang presidente, si President Trump, hindi naniniwala sa lockdown eh. In fact, gusto niya i-open yung economy, open yung mga markets, tao lalabas at pupunta sa mga malls. Sa White House, siguro, because of the incident, bawal na yung mga bisita
stricto sila. Actually, sa White House, stricto sila. Every day, they're being tested. So, in-implement nila yung ideal sa White House, pero hindi nila sinusunod. Hindi nila in-implement yung ideal recommendation ng CDC sa buong Amerika. Opo. Sir Gabriel, sa nangyari pong ito kay US President Donald Trump, may mga pagbabago po ba sa mga nasa isip ng ating pong mga kababayan po dyan at mga American citizen per se po, no, na lalo na po papalapit na po yung eleksyon, may mga pagbabago po ba or naapektuhan po ba yung momentum nito nga po nga si President Trump para po dito sa lalapit po na eleksyon sa buwan po ng November, Sir Gabriel? Meron pagbabago, especially yung mga voters na wala pang pinipilian na kandidato. It's either Biden or si Trump. So yung mga undecided ngayon, majority sa kanila ay pumupunta na kay Biden dahil sa nangyayari na ito. So may pagbabago dahil sa pagka-positive ni Trump sa COVID-19. Ito po ba dahil po sa mga response na ginagawa po ng ating pong presidente po dyan, dahil ito mismo yung unang binanatan po ni Biden, yung palpak, failed na response sa COVID-19 kaya nangunguna ang Amerika sa may pinakamarami na napektuhan po or tinamaan na naturang sakit po, Sir Gabriel. Tama, ang Amerika ang number 1 sa buong mundo sa pinakamarami na infection. In fact, we have 7 million plus infected Americans and then 207,000 deaths for the past 10 months of COVID-19 dito sa US. Marami ang affected dito sa Amerika, maraming jobless in millions dahil sa leadership ni Trump na ayaw sundin yung recommendation ng CDC mismo nila Dr. Fauci. Ayaw niya sundin yung social distancing, ayaw niya sundin yung wearing of mask. Marami siyang binabiolate. Kaya ito, Amerika ang number 1 sa infection sa buong mundo. Superpower, pero natamaan ng virus na ito, medyo mahina ang response ng superpower na ito sa virus na ito. And yan mismo ang ikinalamang nitong si Democrats presidential hopeful na si Joe Biden po, Sir Gabriel, ngayon. Yan ang lamang na lamang ni Biden dyan dahil naniniwala siya sa science. Naniniwala siya sa mga recommendation ng mga expert like nila Dr. Fauci. Samantala si Trump, hindi siya naniniwala sa mga advice ng mga experts niya. In fact, kinakalaban niya. Hindi siya naniniwala. So, yan ang pagkakaiba nila. Yung isa, si Biden, naniniwala sa science. Ito naman si Trump, hindi naniniwala. Naniniwala sa sarili niya. Ang ating po bang presidente, si Donald Trump po ngayon, ay magiging working president pa rin despite po na magpa-quarantine po sila, nakasama po ang kanyang First Lady? Yan ang sabi ng White House kahapon na working president siya. Pero hindi natin alam dahil once na infected ka, you should be in isolation for 14 days. So, he was tested positive yesterday, October 1st. So, magiging isolated siya for 15 days until October 15. Hindi siya makapag-trabaho ng kanyang schedule sa especially mga flight niya sa ibang mga cities dahil isolated siya. Hindi siya pwedeng i-expose sa sarili niya. Dapat sa White House lang siya. Doon siya magtatago sa kanyang bunker. Okay, Professor, may iba naman po ako nang usapin na dahil bukas sa amin, mamayang gabi na po dyan sa inyo po sa Amerika, sa California, and in particular sa may Eastern Time, alas 6 po, no? Alas 6 po ng gabi po yan. And ito pong laban po ng Miami Heat kontra po dito sa LA Lakers. Ano po yung mga nakikita po nating mga senaryo po dyan? Or nakikita po ba na magiging one-sided po ito? Magkakaroon po ng sweep dyan mismo sa laban? Alam po namin na kayo rin po ay mahilig po sa sports, lalo po dito po sa basketball po, Professor Ortigosa, sir. So, excited mga NBA fans dito dahil si LeBron James nasa LA Lakers na dating Miami Heat, babalik siya doon, kalabanin niya mga teammates siya dati. Ang head coach ng Miami Heat, si Spoelstra, Filipino.
So, syempre, Filipino community dito looking forward for that event. Yan, excited mga tao dito sa basketball na ito. Pero mas nakakalaman po ang Filipino community para po dito sa Heat na mananalo po, sir? Maraming LA Lakers eh. So, si Spoelstra, Pilipino sa Miami Heat, LA Lakers, syempre, matagal na sila. Maraming mga fans din dyan. So, both sides, excited. Oo, kahit manood na lamang po, sir, no, sa alam pong mga telebisyon, dahil na rin nga sa, hindi naman sila pwede, dahil sa NBA bubble pong mga ito. And gaano po ka-exciting, or naging naman na exciting pa rin po ito kahit wala pong mga fans po sa loob ng NBA bubble, na ito yung kauna-unahan na wala pong mga manunood, Sir Gabriel? Oo, tama. Excited mga tao. Even na walang tao sa basketball court, mga fans wala doon. Pero live naman sa TV, kaya mas maganda pa. HD, high definition, makikita mo pa. So, new normal. Pero tanong ko, Sir Gabriel, last na lamang po, fairness forecast po ninyo para po dito sa NBA Finals. Sino po makakakuha po ng Larry O'Brien Trophy? LA Lakers. Yes. And thank you, Sir Professor Gabriel, sa inyo naman pong oras na ibinigay po ninyo sa amin bilang our Bombo International Correspondent yan mismo sa Amerika, in particular sa kinaroonan sa California. Maraming salamat po, Sir Gabriel. Baka meron po kayong papapit sa ating po ng mga kababayan dito naman po sa Pangasinan, dito sa Dagupan, Sir Gabriel. Maraming salamat, Bombo Radio. Basta radyo, Bombo.